Hello again. Boker Tov, Israel. Good morning, Philippines. Hello mga kabakas. Ito po yung aking another video. Pauwi na. Pagdating ko dun kanina, wala daw yung tatrabaho sa ng sulat ni Lola. So hindi ko ma-open yung kanyang mail kasi yung susi dala ko yung pinaka-main. Bali pag may tao na dun, iayos na yun. So hindi ko talaga siya makukuha kung may sulat siya dun. Pero mamaya sabi, bumalik daw ako ng 5 to 6 kasi may tao dun. So mamaya babalik ulit ako dito. Di ba guys, ganun kahirap. Ay naku guys, alam nyo ba, mahirap talaga. Magtanong muna kasi. Sabi ko kasi sa lola ko, magtanong ka kung may tao doon. Paano ako makakapag-open nga. Wala naman talagang tao doon. Kasi yung may ng susi, isasalpak muna bago siya. Kaya mamaya babalik ulit. Another kapaguran. Bago mag-lockdown ng bukas, makagala ulit. So, yan guys. Yan ang kwento ng aking pang araw-araw. Hindi man ako araw-araw nagpupunta dyan. Sabi ko sa inyo sa una kong vlog, isang beses sa isang buwan. Lakad lang. So, ngayon may pawis na ako. Kanina sa una kong video wala pa akong pawis. Ngayon dahil pabalik na, meron na. Diyos ko, anak ko. Uy, avocado, dami bunga. Avocado, may pine tree. So lakad lang guys, sige lang. Yan. Diyan sa building malapit-lapit ako na. Kikita ko na. Pero malayo-layo pa. Ay nako. Sarap po. Malilim dahil may puno. Sarap ng hangin. Sarap talaga pag mapuno, no guys. Presko. Masarap din ang malaya. Paminsan-minsan. Magandang bulaklak. Ayan. Mahilig din talaga sila magtanim. Ayan guys, oh, ganda. Saan yun? Ito. Ganda. School lang mga bata yan. Ay. Hello. Ang anong tawag na aso na yun? Maliit. Chow ba yun? Ay hindi. Ano ba yun? Tawag na aso na. Ay Diyos ko guys. Hindi pa rin nakakailis yung truck kanina, oh. Andito na yun kanina. So, traffic na yung iba. Mahaba kasi siya, guys. Hindi siya. Tas masikip yung daanan. Kaya, hindi siya maka-move on dyan. Hindi makaalis. Diba? Dapat iurong niya ulit dun. Ano nangyari sa kanya? Ba't di siya makaalis? Iurong niya doon yung kanyang katawan. Din katawan. Ayan, di siya makaalis guys. Kanina pagdaan ko, yan din yan. Yun yung problema yan. Yes, okay.
Hindi talaga siya makaayos. Nagkaroon talaga ng problema. Hindi talaga Marikina kasi bawal nakahubad may nakahubad. Hindi tayo nasa Marikina. Wala tayo sa Marikina. Naririnig niyo ba ako guys? Parang mahina ang boses. Traffic tuloy. Ayan, ang iba bumabalik. Nag-U-turn na. Nata-traffic kasi sila. Ang hirap niyan. Mahaba-habang hindi siya makalis. Ayan. Yung live ko, pinaproblema ko. Hindi siya hindi ko siya malap. Bagay malapit na ang winter guys. Hindi na masyadong masakit sa balat. Super ganda. Violet. Lakad lang. Pag nakarating na ako nito, pahinga ng konti. Tapos 12:30 o 1 handa ko na yung pagkain namin ni Lola. 1:45 kakain na kami. Then hugas. Ayan guys, mga bulaklak. Ganda rin sa mata pag may bulaklak talaga. Nakaka-relieve ng stress din sa mata. Na-stress na rin pala ang mata. Sa bagay, hindi ka man mai-stress kung di mo nakikita eh. Una, mai-stress ka talaga sa mata. Kasi pag nakita ng mata, mararamdaman. Ganon. Yan. Bulaklak. Ano bang tawag nun? Bougainvillea. Nakakalimutan ko na. Diyos ko, mainit na. Doon wala na masyadong puno. Ay nako. Malapit na rin ako guys. Mga kabakas. Nagkikwento lang ako mga kabakas. Bahala na kayo kung maiintindihan nyo. Pero talagang hinihingal na ako. Habang nakamas nagsasalita. Ang hirap eh. May munting pawis na ang mukha ko. Ibig sabihin, yung patch ng mukha ko mawawala na. Ganun ba yun guys? Ay naku guys. Anong oras niya? 11:10. So, masakit-sakit pa rin sa balat. Yung init na dumadapo sa aking balat. Mabuti na lang may kunting hangin. So, hindi masyado. Pero talaga mainit. Promise. Magkano ba yan? 32 degrees. Pero ang ganda oh. May bulaklak. Walang pagod siya. Guys, yan. Buti malilim. Hanap tayo ng malilim kasi tutong na ako pag umuwi ako sa atin, sa Pinas. Puti naman ako, pero pag uwi, negro. Negro talaga. Wala lang akong magawa, guys. Ito na yung kabila kong katauhan. Masayahin, kahit nalulungkot, kahit may nararamdaman. Dinidedman na lang kasi nga, alam nyo naman pag malayo sa pamilya, nag-iisip ng paraan kung paano mo mapapasaya yung sarili mo. Alam nyo ba yun? Mahirap din. Lalo. Ayan o guys, ang daming bunga. Nanga na lang ako para malaglag sila. Sarap. Pwede bang kumuha, guys? Parang hindi pa hinog. Pipitasin ko na sana eh. Kaso hindi pa ako humingi sa puno. Puno pa hingi. Alam nyo ba, hindi ko pinitas. Kasi may camera. Makikita ang mukha ko.
Magnenenok. Ano yun? Iskulyot. Ano ba? Is grapefruit. Yun. Sarap yun, guys. Masustansya ang grapefruit. Ang dami, nakita nyo yun? Diyos ko. Tabi-tabi yung buka. Ayun ako. Parang ang sarap ng pahinga. Hinto muna tayo, guys. Yun nga, sabi ko sa inyo, guys. Mahirap talaga pag malayo sa pamilya. Tapos siniisip mo din na huwag kang magkasakit. Huwag kang magkasakit para sa kanila. May nag-ano kasi, kaya takipan ko yung nakamapuwing. Bago tumunog ulit, binisang ko na. Ayun. Ayun. Ano-ano lang sa buhay ng isang OFW. Naranasan ko yung dito muna ako. Naranasan ko malungkot, umiiyak, and then minsan natatawa kapag may naalala. Magagawa yun talaga, guys, para lang mawala sa focus mo na yung malulungkot ka. Gagawa ka ng alternatibo sa sarili mo na hindi ka mag-isip ng kakalungkot mo din. Alam, mahirap talaga pag malayo. Lalo ako, 5 anak ko. Puro pa babae yalo sapat. Tapos yung bunso ko lalaki. So, mahirap. Mahirap yung mga bagay na yung parang naisip mo na gusto mo nang umuwi. Pero parang may nagtutulak sa yung saka na muna para makaipon or pero dumaan tong ganitong sitwasyon na mahirap magpadala. Parang napakahirap isipin na yung gagastusin nila nasa amin pa, katulad sa akin pa. Parang hindi mo na alam kung saan sila kukuha ng panggastos, gano'n. So, mahirap kasi mahirap. So, nagkikwento lang ako ng konting hugot ng makatotohanan. Pero para sa akin, dahil ang asawa ko naman is paano may trabaho, parang inaano ko na lang, parang ini-enjoy ko na lang kasi mahirap talaga pag yung talaga malayo. Pero bakit ako naghuhugot naglalakad lang naman ako. Di ba, guys? Naglalakad lang naman ako. Bakit may sinasabi akong mga hugot moments? Dahil naisip kasi. Naisip ko rin talaga na mahirap talaga. Pero may mga bagay na pag may nakikita kang kababayan mo or may kaibigan ka rin, tapos nakikita kayo, parang wala sa isip yon. Pero pag ikaw na lang mag-isa, lalo ang alaga mo, Diyos ko, nag-i-stress na. Ako, doon mo na maisip na gusto mo lang umuwi, parang gusto mo na rin magpahinga yung utak mo. Parang hindi mo na sila isipin na ano kayang maiisip na may kinakain pa ba sila. Diba, guys? Napakahirap. Mahirap maging OFW. Nakikita lang sa picture, masaya kami. Nagsasaya. Siyempre, guys, hindi naman pwedeng hindi ka talaga magsaya. Kasi hindi ka magsasaya, malungkot ka. Anong silbi ng pag-abroad mo kung hindi mo rin kagalalakasan ng loob mo? So, isang bagay ang na-realize ko nung ako nandun pa sa Pilipinas. Ang ginagawa ko is, paano kaya ako makapunta din ako sa abroad? Ano kaya mararamdaman ng mga anak ko? Ano kaya? Kaya ko kaya? Maraming tanong. Pero, ang sabi nga, nasa palad mo din daw yung ano. Pero hindi ko totally talaga dati na mag-try akong mag-abroad. Nagkataon lang na nagkaroon kami ng isang kaibigan na alam nyo na yun, nag-ipon ka ng pera or nag-loan ka pa para ka sumali sa isa gusto mong magkaroon ng konting dagdag na pera. Ayun, inano siya, parang itinakbo ang pera. Yun, naisip ko na yun na nga, mag-apply na ako. Una, New Zealand, Diyos ko, napeke naman kami. Tabi-tabi sa agency, pakibalik naman yung amin.
na galaw na ibigay sa inyo. Pero bala na ang Lord kung kaya nyo pang ibalik sa amin. Ito, andito ako, nag-apply ako dito Israel. Napabilis naman sa tulong ng aking kapitbahay na mabait. Ayan, pakilala ko po sa aking agent, si Rub Laja. Yun ang laungan talaga niya ako makarating dito. At hanggang ngayon nandito pa rin kami, nagbabaka sakali na maano ang buhay, umangat-angat ang buhay. So kahit malayo sa pamilya, kinakaya. Pero ganun nga, sana makatiis pa ng ilang mga panahon kasi malalaki na rin naman ang aking mga baby. Pero masarap pa rin talaga kasama ang pamilya kung pwede nga lang. So ito guys, pinuputol ko na ang aking pagiging hugot. Humugot na habang nagpapahinga. Pakisundan na lang ang susunod kong upload. So mega love shout out dyan sa aking mga kabakas. Kung di nyo pa ako na susundan sa aking mga video, please subscribe my YouTube channel and then like and share na lang mga kabakas. Bye bye!